Mga kagoy, subukan naman natin magluto ng creamy Thai part ng manok. Hindi mo na kailangan pumunta ng ibang lugar para makatikim ka at makakain ng creamy manok. Sa ganitong luto mga kagoy, panigurado matataob ang kaldero nyo na naman. Kung interesado ka sa bidyong to, panoodin mo hanggang dulo dahil napakagandang iluto ito. Umaga pa nga lang mga kagoy, pumunta na ako sa palengke namin kila Auntie Rose. Bumili ako ng Thai part ng manok. Matagal na rin tayong hindi nakakakain ng ganito. Kaya susubukan naman natin iluto ito. Ito yung palagi nire-request ng ate ko kapag niluluto ko. After nga natin bumili ng ating manok, pumunta muna nga ako sa bilihan ng mga gulay para bumili ng mga ibang rekado. Tulad ng celery, sibuyas, bawang at iba pa. Medyo may kamahalan pa nga ng konti yung mga gulay namin dito. Kaya makikitingi-tingi lang muna tayo. Minsan maaga pa tayo sa mga tendera. Tulad niya, nag-open pa lang sila. At pagka-uwi nga natin ng bahay mga kagoy, agad ko na nga siya tinanggal sa plastic para hugasan ito. Bali, Thai part pa lang ating iluluto. Mas maganda kasi ito, mas malaman. At masarap supsupin yung buto. Nasubukan nyo na ba yung mga ganitong luto mga kagoy? Naku, kapag ganitong luto sa amin mga kagoy, simot na simot talaga yung aming kaldero. Pati nga yung pinaglutuan namin, ilalagay namin dun yung kanin namin para matanggal yung sauce at dumikit sa kanin. Bali, tinimplahan ko na pala tong ating manok. Naglagay lang muna tayo ng asin sa ibabaw nito. At saka hinapos-hapos lang natin ito. At maglalagay rin tayo dito ng paminta mga kagoy para mas lalong sumarap tong ating manok. Kung ano yung ginawa ko sa harapan, yun rin ang gagawin natin patalikod. Titimplahin rin natin ito para may lasa kapag niluto natin. At nagbalat na rin pala ako ng sibuyas at bawang. Nagagamitin natin sa paggisa. Napakadali lang gawin ito mga kagoy. At napakamura ng mga ingredients niya. Kapag kumain ka ito, para ka na rin kumain sa restaurant. Syempre lalagyan rin natin ng mushroom para mas lalong sumarap. Sa tindahan na pala ako bumili dahil nakalimutan kong bumili sa palengke. Pagkabukas ko pala ito mga kagoy, nahati na pala. Meron din kasing nabibili na mushroom na hindi pa nahati-hati katulad niya. Agad-agad ko na lang nilabas yung aking kawali. Dahil uumpisa na natin magluto. Gusto nyo gayahin yun, professional lang yun mga kagoy. At syempre bago natin gamitin mga kagoy, hugasan muna natin para malinis gamitin ito. Bali, ang una pala natin gagawin dito mga kagoy, maglalagay muna tayo ng mantika sa ating kawali. At saka ilalagay natin dito yung Thai part na manok natin. Ipiprito lang natin ito ng half cook. No need nang maging prito to masyado. Mga kagoy, subukan yung iluto tong creamy chicken. Hindi kayo mapapahiya sa timplada ng pagluluto ko. Kaya kapag ginaya nyo itong mga kagoy, balitaan nyo ako para kamustahin ko kung anong lasa. At kung nakarating ka sa part na to, paki-comment naman kung anong oras mo napanood itong aking vlog para alam ko kung anong oras mo napapanood ang aking mga video. By the way, sa mga hindi nakakakilala, taga Pangasinan po pala ako. Basta taga Pangasinan, masansamit yaman luto. Ay maraming mailuluto talaga sa Pangasinan na masasarap. Bali, ganyan pala ang gagawin natin. Kapag medyo nag-golden brown, saka mo na siya ibaliktad. Basta importante, medyo naluto ng konti. Kasi pakukulin pa natin ito sa tubig mga kagoy. At kapag alam mong na-half cook na siya, saka mo naman natanggalin. Tatanggalin lang natin ito tag-isa-isa. Kapag natanggal na natin ito mga kagoy, saka natin babawasan yung mantika natin. Dapat hindi tayo gamamit ng maraming mantika dito. Kaya nung kukunti na nga yung mantika mga kagoy, iginisa ko na nga dito yung sibuyas at bawang. Ito muna yung unang gagawin natin para makagawa ng masarap na creamy chicken Thai part na manok. At igigisa rin natin dito yung ating mushroom. Isasabay na natin ito sa ating sibuyas at bawang para kahit papano maging tostado ng konti. At tumuha na rin ako ng tubig na wasan natin mga kagoy. Bali, ang kukunin lang natin dito na tubig ay 200 ml. At naglagay na rin pa tayo dito ng Knorr cubes chicken. Ihalo lang natin ito para magkaroon ng lasa. Saka natin ilalagay yung ating manok tag isa-isa sa ating ginisa ng bawang, sibuyas at mushroom. Maghihintay ka na rin ng mga ilang minuto mga kagoy, maluluto na rin tong ating creamy chicken Thai part. Kapag nailagay mo na yan lahat mga kagoy, saka naman natin ilalagay dito yung 200 ml na tubig. Bali, maglalagay pala tayo dyan ng konting liquid seasoning. Sa part na yan kasi mga kagoy, hindi ko na-videohan yung paglalagay. Ilagay ko agad sa kamamadali kong mag-video. At saka tatakpan muna natin itong mga kagoy at pakukulo lang natin ito ng 5 to 8 minutes. Hihintay lang natin ito maluto mga kagoy hanggang kumonti yung tubig niya. Habang kumukulo yung ating manok doon mga kagoy, nag-ready na rin pala ako ng celery natin dahil ilalagay natin ito sa ibabaw. Pampabango ng ating creamy chicken Thai part. Bali, gagamitin natin ito ng Nestle cream. Ito ang magpapakreamy sa ating manok na Thai part. At dahil kumonti na nga yung tubig niya mga kagoy, ilalagay na natin itong ating Nestle cream. Ito na nga yung sinasabi ko, konting taste na lang, maluluto na itong ating nilulutong creamy chicken Thai part. Hahayaan lang mo natin itong kumulo ng 3 minutes. At kapag kumulo na ito mga kagoy, saka mo naman haluin or ibalik para yung pampalasa natin ay dumikit rin mas lalo sa chicken natin. After mga 10 to 15 minutes, ganito na naging itsura niya. Pwede na itong kainin. Kaya lalagyan na natin siya ng pinaka-special na toppings natin itong celery. Pampasarap at pampabango. Kapag ganitong luto mga kagoy, talaga mapapadami ka ng kain. Basta pagdating sa creamy chicken Thai part, palaging kumain ng masarap. Malay mo, last mo na itong panunod sa vlog ko, agoy. Joke lang po, wag sana. O mga kagoy, ito na yung ating final output. Pwede nang kumain. Tara, let's G, agoy. Tara, kain po dito sa bahay. Masansamit.